Nagsimula ang kwento sa isang madilim na dungeon na puno ng napakaraming bangkay. Doon ay nakatayo ang isang bayani na nagngangalang Ko at nakaharap sa isang higanteng ahas na halimaw, habang hawak ang kanyang duguan na espada at handang tapusin ang laban. Biglang sumugod ang higanteng ahas ng napakabilis, subalit nagawa ni Ko na harangin ang pag-atake gamit ang kanyang espada kaya hindi siya nasugatan at maya-maya, nakaisip siya ng paraan at tumalon siya mula sa pader ng dungeon upang palakasin ang kanyang atake. Kaso madaling nababasa ng ahas ang kanyang galaw at malakas siyang inihampas sa pader sa pamamagitan ng isang napakalakas na atake. Nang napagtanto ni Ko kung gaano nakadelikado ang sitwasyon, nagpasya siyang tapusin agad ang laban at sumugod siya habang ang kanyang espada ay nababalot ng kidlat at sa kasamaang palad, nabali ang kanyang espada sa kalagitnaan ng pag-atake kaya muling nakalamang ang higanteng ahas. Habang nakabaon ang mga pangil nito sa kanyang katawan at paulit-ulit niya itong sinaksak gamit ang kanyang punyal, kaso wala ni isa sa kanyang mga pag-atake ang nagkaroon ng epekto sa halimaw. Pagkatapos ay malakas siyang inihampas ng ahas sa lupa at dahan-dahan na nilamon ang kanyang katawan habang sumisigaw siya sa matinding sakit, nang kalahati na ng kanyang katawan ang nalunok, saglit siyang tinitigan ng ahas bago ito naghanda sa huling kagat. Sa sandaling iyon ay biglang sumiklab ang matinding galit sa loob ni Ko, ipinahayag niyang hinding-hindi siya mamamatay na parang isang duwag at tinanggap niyang malapit na siyang mamatay, pero bago pa siya tuluyang mapatay ng halimaw ay biglang huminto ang oras sa kanyang paligid. Kasabay nito ay may narinig siyang kakaibang boses na hindi niya kilala, pinagtatawanan siya nito at tinawag siyang isang kaawa-awang tao at malinaw na narinig ni Ko ang boses at nagtaka kung saan ito nanggagaling. Samantala ay nagulat din ang may-ari ng boses dahil naririnig pala siya ni Ko. Ipinaliwanag ni Ko na simula pa noon ay naririnig na niya ang mga boses ng mga relic, kaya napansin niyang isa itong banal na bagay at nakiusap siya rito na patayin ang higanteng ahas at iligtas siya, ngunit natawa lamang ang mahiwagang boses at ipinapaalala na kalahati na ng kanyang katawan ang nalunok. Kahit papatayin nito ang ahas ay imposible na siyang mabuhay. Gayunpaman ay sinabi ng boses na talagang nakakaawa ang kanyang kapalaran at bagamat isinilang siyang may pambihirang talento, isinilang naman siya sa maling panahon kaya hindi niya kailanman nagamit ng lubos ang kanyang talino at kakayahan bago siya mamatay. Lalong nag-alab ang galit ni Ko matapos marinig iyon at hindi man niya alam kung paano niya ito magagawa, buong puso siyang nangakong papatayin ng isang lalaking nagngangalang Kanay John, gaano man katagal o kahirap ang kailangan niyang pagdaanan. Nang maramdaman ng mahiwagang boses ang kanyang matinding determinasyon at nakatago na potensyal, bigla itong nagkaroon ng anyo bilang isang uwak at lumitaw sa kanyang harapan at sinabi ng uwak na bibigyan siya nito ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nais daw nitong makita kung sa pagkakataong ito ay maaabot na niya ang trono ng hari. Pagkatapos ay nagbitaw ang uwak ng napakalakas na enerhiya na dumadaloy sa buong katawan ni Ko at ilang sandali lang ang lumipas. Bigla niyang napansin na kaupo siya sa loob ng isang gusaling tila isang pampublikong opisina. Lubos na nabigla si Ko nang mapansin na ganap ng gumaling ang kanyang mga binti, pero mas lalo siyang nagulat nang napagtanto niyang nasa loob siya ng isang istasyon ng pulis nang wala siyang anumang alaala kung paano siya napunta roon. Lumapit ang isang pulis at sinabing may isinasagawa silang investigasyon bago tinanong ang kanyang pangalan. Nanatiling tahimik si Ko dahil abala siya sa pag-iisip kung ang mahiwagang banal na uwak ba ang dahilan kung bakit muli siyang nabuhay. Maya-maya ay narinig niyang nag-uusap ang dalawang pulis tungkol sa pagsisimula ng taong 2025 at dahil dito, labis siyang nabigla at ang taong iyon ay eksaktong 15 taon bago ang panahon na kanyang pinanggalingan, unti-unti niyang napagtanto na naibalik siya 15 taon sa nakaraan. Lumapit muli ang pulis upang pagsabihan siya dahil hindi siya sumasagot, pero pakiramdam ni Ko ay nakita na niya ang babaeng iyon noon at naalala niyang ito ang ina ng isang lalaking nagngangalang Yo, ang binatang may kayumangging buhok na nakaupo rin sa malapit at nasa istasyon sila ng pulis dahil nahuli silang nag-away. Naalala ni Ko kung paano niya hinarap ang parehong sitwasyon 15 taon na ang nakalipas. Noon ay pinagbabayad siya ng napakalaking halaga bilang danyos at dahil wala siyang kahit anong pera, lumuluhod na lamang siya at humingi ng tawad. Napansin ng ina niyo na hindi man lang siya nakikinig kaya sinubukan niya siyang masampal, subalit mabilis na hinawakan ni Ko ang kanyang kamay at itinaas ang boses, ipinahayag niyang ang anak nito ang unang nagsimula ng gulo at sobra-sobra ang halagang hinihingi nilang kabayaran. Hindi nagustuhan ni Yu ang paraan ng pakikipag-usap ni Ko sa kanyang ina kaya agad niya itong sinuntok,
Ngunit madaling naiwasan ni Ko ang suntok at mabilis siyang ibinagsak sa sahig at saglit siyang nagulat dahil napansin niyang mas magaan ang kanyang katawan kaysa sa inaasahan niya. Dahil dito ay napaisip siya kung dala pa rin ba ng kanyang mas batang katawan ang lahat ng kakayahan sa pakikipaglaban na natutunan niya sa loob ng nakaraang 15 taon, kung totoo iyon ay napakalaking biyaya ang natanggap niya. Sa huli ay nakulong si Ku sa isang detention cell dahil sa pagiging marahas at habang naroon, lalo lamang siyang nainis sa walang tigil na reklamo ng ina ni Yu sa malapit, gayunpaman ay alam niyang hindi rin magtatagal ang lahat ng iyon. Noong taong 2025 ay sunod-sunod na malalakas na lindol ang tumama sa iba't ibang bahagi ng mundo, kasabay nito ay bigla ring lumitaw ang maraming sinaunang libingan. Sa mga sinaunang libingang iyon ay natagpuan ang mga relic na matagal nang binabanggit sa mga alamat, mito at mga lumang kwentong bayan at lumabas na ang mga kwentong ipinasa sa iba't ibang henerasyon ay totoo pala, at ang sinumang makakuha ng mga relic na ito ay magkakaroon ng iba't ibang pambihirang kakayahan. Dahil dito ay nagsimula ang lahat na maghanap ng mga relic. Isa rin si Ku sa mga nakisali sa paghahanap at kalaunan ay natagpuan niya ang tinatawag na Archaeologist relic at noong panahong iyon, naniwala siyang kapag nakuha niya ang kaalaman mula sa libingan at ang mga relic nito, matatapos na ang kanyang miserable na buhay at makakapagsimula siya ng panibagong buhay. Ngunit doon din nagsimula ang tunay na bangungot at nagsimula ang lahat kay Mr. Kwon, ang pinakamakapangyarihang presidente sa buong lungsod at maraming tao na nakakuha ng mga relic ang gumawa ng paraan, upang walang ibang makapaghukay at makakuha pa ng iba pang relic. Sa kabutihang palad, kinilala ni Mr. Kwon ang likas na talento ni Ku sa paghahanap ng mga relic kaya personal niya itong kinuha bilang tauhan at mula noon, napilitan si Ku na gawin ang lahat ng maruruming utos ni Mr. Kwon at tinanggap niya ang bansag na aso ng presidente at tinitiis ang lahat ng pang-iinsaltong kaakibat nito. Habang nakaupo sa loob ng detention cell, napagtanto ni Ku na ilang panahon na lamang at muling lilito ang mga relic at kapag nangyari iyon, muling babagsak sa kaguluhan ang buong mundo at alam niyang mas malakas na siya ngayon kaysa dati, ngunit batid din niyang hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan niyang makapag-ipon agad ng puhunan upang makapagsimula ng paghuhukay ng mga libingan sa lalong madaling panahon. Ang problema ay hindi pa niya alam kung paano siya makakakuha ng pera at bigla na lamang lumitaw ang isang kumikislap na linya ng teksto sa kanyang harapan. Sa una ay inakala niyang nawawala na siya sa katinoan, ngunit agad niyang naisip na gawa ito ng isang relic at tumayo siya at sinubukan na tawagin ang mahiwagang uwak na nagbalik sa kanya sa buhay at sa halip, isang status screen ang lumitaw sa kanyang harapan. Nakasaad dito na ang bago niyang misyon ay gisingin ang 4 na talento ng isang Tomb Raider. Bagay na lubos niyang ikinagulat at may isang gwardyang dumaan sa harap niya pero hindi nito nakita ang status screen, dahil dito ay napagtanto ni Ku na siya lang ang nakakakita nito. Napansin din niyang kaya na niyang makita ang mga bagay sa loob ng isang metrong saklaw sa kanyang paligid. Dati ay kakayahan ito ng Archaeologist relic ngunit dahil wala na sa kanya ang relic na iyon, nagtaka siya kung bakit nananatili pa rin ang kakayahang iyon. Mas pinagmasdan niya ang kanyang status screen at nakita niyang na-unlock na niya ang isa sa 4 na talento, ibig sabihin 3 pa ang kailangan niyang makuha at kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag dahil mayroon pa rin siyang maliit na kalamangan, pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ginagawa ng relic na iyon ang lahat ng ito para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Detective Kim upang piyansahan si Ko at paglabas nila, sinabi ni Detective Kim na malas lang talaga si Ko dahil si Yu ay kilala na sa madalas na pagsisimula ng gulo at pakikipag-away. Habang tumatawa si Detective Kim tungkol sa nangyari, tahimik namang naalala ni Ko na ito lamang ang taong nanatili sa kanyang tabi noong wala na siyang kahit ano at habang magkasama silang naglalakad pauwi, tinanong ni Ko si Detective Kim kung may napapansin ba itong kakaibang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Batay sa nalilito na reaksyon ni Kim ay agad niyang napagtanto na wala pang mga relic sa panahong ito, pagkatapos nilang maghiwalay ay naglakad mag-isa si Ko at napagtanto niyang ito mismo ang panahon kung kailan nagsisimula pa lamang lumitaw ang mga sinaunang libingan at wala pang sino man ang nagtataglay ng mga relic. Ibig sabihin ito na ang pinakamagandang pagkakataon para maunahan niya ang lahat, binanggit niya na karamihan sa mga unang relic ay unang lumitaw sa Europa at Amerika. Gayunpaman ay iniisip pa rin niya kung paano makakakuha ng sapat na pera dahil kailangan niyang bumili ng tiket sa eroplano. Habang naglalakad siya sa isang eskinita, bigla niyang nakasalubong ang gang na pinagtatrabahuhan niya sa dati niyang buhay,
napangiti siya at sinabi sa sarili na ngayon ay natagpuan na niya ang kanyang minahan ng ginto. Sa dati niyang buhay dahil desperado siyang kumita ng pera napilitan siyang magtrabaho para sa gang na iyon, habang kasama nila ay mas masahol pa sa aso ang naging pagtrato nila sa kanya at sinubukan siyang masampal ng isa sa mga miyembro ng gang, ngunit mabilis niya itong pinabagsak sa isang galaw lamang. Pagkatapos ay hinarap niya ang iba pa at binanggit niyang humihinto na siya sa pagtatrabaho para sa kanila, ang kailangan na lang nilang gawin ay bayaran ang lahat ng hindi pa nila na ibibigay na sahod at kabayaran sa kanya, pero tumanggi ang gang at sabay-sabay silang sumugod kay Ko. Madali naman niya silang pinabagsak isa-isa gamit ang kanyang husay sa martial arts, labis na nagulat ang mga miyembro ng gang dahil noon ay palagi nilang iniisip na mahina si Ko pagdating sa pakikipaglaban at makalipas ang ilang sandali, napansin niyang nagsisimula ng manginig ang kanyang mga kamay kaya nagpasya siyang tapusin na agad ang laban. Hindi nagtagal ang leader na lamang ng gang ang natitirang nakatayo, sa desperasyon nitong manalo at naglabas ito ng isang kakaibang kutsilyo at naghanda siyang sugurin si Ko at sa isang tingin pa lang, agad na napansin ni Ko ang kutsilyo at nakilala niyang isa itong relic. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganoong relic na agad kahit napakaaga pa ng apocalypse, pero isang bagay ang sigurado siya kung saan ay mapapasa kanya ang relic na iyon. Agad niyang inagaw ang punyal mula sa pinuno ng gang at nagpasya na ipakita sa lahat ang tunay niyang lakas, malaki ang naging dagdag ng relic sa kanyang bilis at lakas kaya't nagawa niyang talunin ang buong grupo ng mga gangster sa loob lamang ng ilang segundo. Matapos niyang nasugatan ang ilan sa kanila gamit ang punyal, nawalan na ng lakas ng loob ang natitira at gusto na lamang umalis at umuwi. Samantala sa Siang Gallery ay nakatanggap ng tawag ang babaeng namamahala sa kanyang tauhan, ipinaliwanag nito na bigla na lang naging napakalakas ni So. Tinalo nito ang lahat at ninakaw ang lahat ng yen sa kanilang account at kinuha pa ang estatwa ni Buddha. Galit na galit ang babae at agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na bawiin ang estatwa. Samantala ay naglalakad si Su sa lungsod habang pasan ang estatwa ni Buddha at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin dito. Nauna na niya itong dinala sa isang pawn shop kaso sinabi ng appraiser na halos wala itong halaga at gayunpaman ay hindi naniwala si So. Matapos makita kung gaano kadesperado si Array at ang pinuno ng gang na mabawi ang estatwa, lalo siyang naniwalang may nakatagong halaga ito at ginamit niya ang kanyang appraisal skill at natuklasang may kakaibang bagay na nakatago sa loob ng estatwa. Maingat niya itong binuksan gamit ang kanyang espada at doon niya natagpuan ang isang maliit na bote na puno ng misteryosong likido. Napangiti siya ng malaki dahil napagtanto niyang muntik na siyang magkamali kung naibenta niya agad ang estatwa sa pawn shop. Samantala ay bumalik naman sa gallery ang Detective Kim kasama si Array na nakaposas. Sinabi niya sa CEO ng gallery na nakatanggap ang pulisya ng ulat tungkol sa bentahan ng ilegal na droga sa lugar na iyon. Agad itong itinanggi ng babae at iginiit na puro mga artwork lamang ang kanilang ibinebenta, pero binanggit ni Detective Kim na tigilan na niya ang pagpapanggap dahil natagpuan na ng pulisya ang mga ebidensya sa loob ng kanilang bodega. Nagulat ang babae dahil alam pa ng pulisya ang tungkol sa lihim nilang bodega, kaso mabilis siyang kumalma dahil naniniwala siyang walang dapat ipag-alala at sigurado siyang lahat ng silid sa loob ay protektado ng password. Bigla namang nagsalita ang isa sa mga pulis sa walkie-talkie ni Detective Kim at iniulat na nahalughog na nila ang lahat ng silid sa bodega at nakumpiska ang napakaraming ilegal na droga. Tuluyang nagulat ang babae at sigurado siyang nakalock ang lahat ng silid gamit ang password kaya hindi niya maintindihan kung paano nakapasok ang mga pulis. Bago siya tuluyang arestuhin ay inilapit ni Detective Kim ang kanyang telepono sa kanyang tainga at sa kabilang linya ay si Su, na nagsabing napakabobo niyang hindi man lang binabago ang mga password paminsan-minsan. Pagkarinig sa boses ni Su, agad niyang napagtanto na ito ang may plano ng lahat at galit na galit niyang isinisigaw ang pangalan nito habang siya ay dinadala ng mga pulis at habang naglalakad pa uwi, nakatanggap si Su ng mensahe mula kay Detective Kim na nagsasabing ipapadala na sa kanya ang gantimpalang 10,000 won kapalit ng impormasyong ibinigay niya. Dahil mayroon na siyang panimulang puhunan at nagpasya si Su na umuwi muna, matulog at maghanda para sa susunod na araw dahil doon pa lamang magsisimula ang paghahanap sa mga libingan. Pero pagdating niya ay isang malaking sorpresa ang bumungad sa kanya, isang misteryosong libingan ang biglang lumitaw sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang kanyang bahay at maingat siyang lumapit at narinig niya ang isang ahente ng CIA na si Linda na may kausap. Sinabi ni Linda na maswerte silang wala pang nakakaalam na ang kakaibang estrukturang iyon ay isa palang libingan,
dahil dito ay balak nilang pasabugan ito gamit ang mga pampasabog kinabukasan ng umaga upang mabuksan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Kenshi na isang miyembro ng Japanese excavation team, dahil sa kanilang nakaraan at agad siyang tinawag ni Linda na magnanakaw kaso sumagot si Kenshi na huwag na siyang magpanggap na inosente, dahil pareho naman nilang alam ang tunay nilang pakay. Tahimik lamang na nakinig si Sue sa kanilang pag-uusap at nalaman niyang plano nilang gumamit ng mga pampasabog para piliting mabuksan ang libingan, sapat na iyon para napagtanto niyang wala pang tunay na expert na nakakaunawa kung gaano kapanganib ang mga libingan. Para kay Sue ay magandang balita iyon dahil ibig sabihin, siya ang may pinakamaraming karanasan sa lugar na iyon at biglang nagsimulang kumalat sa lupa ang mga kakaibang pulang marka. Agad niyang nakilala ang mga ito bilang tomb glyphs at ang mga sinaunang simbolong ito ay naglalaman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa libingan. Ang sinumang marunong bumabasa nito ay madaling malalaman kung saan nakatago ang pasukan at kung saan nakalagay ang mga bitag bago pa man pumasok sa loob. Habang maingat niyang pinag-aaralan ang mga glyph at biglang nag-activate ang kanyang system, lumitaw ang isang notification na nagsasabing nakakuha siya ng linguistic skill at malaki ang naitulong ng bagong skill na ito dahil lubos nitong pinahusay ang kanyang kakayahang umunawa ng iba't ibang wika. Dahil dito ay naging madali na niyang basahin ang mga kakaibang simbolo, matapos suriin ang mga inskripsyon ng ilang sandali ay mabilis niyang natukoy ang lokasyon ng lihim na pasukan, wala siyang inaksayang oras at agad niya itong binuksan gamit ang kanyang espada. Sa mismong sandaling tumama ang kanyang pag-atake, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog paitaas at nagbitaw ng napakalakas na shockwave sa buong paligid at agad itong napansin ni Linda at Kenshi. Mabilis silang lumingon sa pinanggalingan ng pagsabog at nakita nilang kusa nang bumubukas ang pasukan ng libingan. Natakot silang mawalan ng pagkakataon kung muli itong magsasara kaya mabilis silang tumakbo at tumalon papasok. Samantala ay kalmado lamang na nagpatuloy si Sue sa paglalakad sa kailaliman ng libingan. Makalipas ang ilang sandali, narating niya ang isang misteryosong lawa na agad niyang nakilala dahil sa mga alaala mula sa kanyang hinaharap, alam na alam niya kung ano ang nakatago sa ilalim ng tubig. Kapag naghagis ng isang relic sa lawa at magising ang higanteng ahas na natutulog doon sa loob ng napakaraming taon, hindi na siya nag-atubili at inihagis niya ang kanyang espada sa tubig at biglang nagsimulang umaalon ng malakas ang dating tahimik na lawa. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan na lumitaw mula sa ilalim ng tubig ang napakalaking ahas at iminulat ang mga mata nito matapos ang napakahabang pagkakatulog. Pagkatapos ay sinalubong nito ang bagong bisita bago dahan-dahan na ibinubuka ang napakalaki nitong bibig. Sa loob ng bibig ng ahas ay may dalawang mataas na antas na relic weapon. Tinanong ng ahas si Sue kung alin sa dalawang sandata ang nawala sa kanya at alam na ni Sue na isa lamang itong pagsubok at sa hinaharap, maraming sakim na Tomb Raiders ang nabigo dahil nagsisinungaling sila at sinabing isa sa mahahalagang sandata ang pagmamay-ari nila, agad silang pinarurusahan ng ahas sa tuwing nagsisinungaling sila. Dahil naaalala niya ang aral na iyon, mahinahon na sumagot si Sue na wala sa dalawang sandata ang pag-aari niya at natuwa ang ahas sa kanyang katapatan. Pinuri siya nito bago ibinalik ang kanyang tunay na punyal. Mukhang nangyayari ang lahat ayon sa plano ni Sue at magalang niyang tinanong ang ahas kung maaari niyang tingnang mabuti ang kanyang sandata, dahil dito ay panandali ang bumababa ang bantay ng ahas at sa halip na tanggapin lamang ang gantimpala, biglang umatake si Sue at agad niyang nabawi ang kanyang espada at walang babala na hinihiwa ang ahas. Napasigaw sa sakit ang higanteng ahas at tinanong siya kung bakit niya ito inatake kahit matagumpay naman niyang naipasa ang pagsubok. Walang pag-alinlangang sumagot si Sue at ipinaliwanag niyang wala siyang tiwala sa mga relic. Ang pagpapasa sa pagsubok ng isang relic ay hindi nangangahulugang makakatanggap ka ng patas na gantimpala, palaging may posibilidad na may iba itong balak. Naalala pa niya ang kwento ng isang Tomb Raider na matagumpay na naipasa ang pagsubok ng isang relic. Pero kalaunan ay nabaliw at naging isang serial killer at matapos marinig ang mga kwentong iyon, wala siyang balak magsugal ng kahit kaunting panganib. Kung may kahit maliit na posibilidad na pagtataksilan siya ng ahas, mas mabuti nang alisin niya agad ang banta at nagalit ang ahas at mabilis na sumugod sa kanya, agad namang tumalon si Sue ng mataas at malalim na isinaksak ang kanyang espada sa katawan ng ahas. Muling umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw ng ahas sa buong silid at kahit malubha ang sugat nito, tumanggi pa rin itong bumagsak at alam ni Sue na hindi sapat ang mga karaniwang pag-atake, kaya agad niyang ginamit ang domination technique.
Isang napakalakas na enerhiya ang dumaloy mula sa kanyang katawan patungo sa ahas. Muling napasigaw ang nilalang habang unti-unting sinasakop ng teknik ang kanyang kalooban at ang domination ay isang espesyal na kakayahan na nagbibigay daan sa gumagamit na pilitin ang isang relic na sumunod sa kanyang mga utos. Kabaligtaran ito ng affinity na nagpapahintulot sa isang tao na kontrolin ang relic sa pamamagitan ng unti-unting pagbuo ng tiwala, gayunpaman ay hindi rin itinuturing na perpekto ang dalawang paraang iyon. Ang pinakamainam na ugnayan sa pagitan ng isang relic at ng may-ari nito ay tinatawag na compatibility, kung saan parehong nagkakaintindihan ang magkabilang panig at lumalaban na parang iisang nilalang lamang. Madalas itong inihahambing sa ugnayan ng isang bihasang musician at ng kanyang paboritong instrumento. Kahit patuloy na naaapektuhan ng domination ang ahas ay matigas pa rin itong tumatangging sumuko, buong lakas pa rin itong lumalaban at pilit na nilalabanan ang kontrol ni Su at nang makita niyang ayaw pa rin itong magpasakop, nagpasya si Su na isusugal ang lahat sa huling pag-atake. Mas lalo niyang pinalakas ang kanyang domination technique at idinaan ang buong kapangyarihan nito sa kanyang espada. Tumatagos ang enerhiya sa katawan ng ahas dahilan upang paulit-ulit itong mapasigaw sa sakit. Nagpatuloy pa ang labanan ng ilang sandali hanggang sa tuluyan ng maubos ang lakas ng ahas at sa huli, tuluyang na-exercise ng domination technique ni Su ang ahas at matapos maipasa ang pagsubok sa sarili niyang paraan, opisyal na inangkin ni Su ang ahas bilang kanyang bagong relic. Bilang karagdagang gantimpala, nakatanggap siya ng isang gintong palakol at isang pilak na palakol. Agad namang lumitaw ang isang notification mula sa system na nagsasabing muli na namang tumaas ang kanyang kabuuang stats. Sandali niya itong sinuri at nasiyahan siya sa naging resulta ng kanyang isinusugal at di nagtagal, dumating sina Linda at Kenshi sa lawa at dahil akala nila alam na nila kung paano gumagana ang pagsubok, ginaya nila ang ginawa ni Su at naghagis din ng isang relic sa tubig. Ngunit walang nangyari at nanatiling tahimik ang lawa. Kaya nagkatinginan sila ng may pagtataka at hindi maintindihan kung bakit hindi nagsisimula ang pagsubok, hindi nila alam na naipasa na ni Su ang pagsubok at naangkin na niya ang relic. Bago pa sila makapag-imbestiga, biglang nagsimulang lumindol ng malakas ang buong kuweba at lumitaw ang malalaking bitek sa mga pader habang sunod-sunod na bumabagsak ang malalaking bato mula sa kisame. Nang napagtanto nilang gumuho na ang libingan, agad na tumigil sina Linda at Kenshi sa pagsisiyasat at mabilis na tumakbo palabas at nakapagligtas sila sa huling sandali bago tuluyang magsara ang daanan. Samantala sa kabilang lugar, bumalik tayo sa gallery kung saan nananatiling galit ang natitirang mga miyembro ng gang at naaresto ang kanilang leader, nakumpiska ang lahat ng kanilang droga at nawala ang lahat ng pinaghirapan nila dahil kay Su. Isa sa mga gangster na si Naburo ay mahigpit na kinuyam ang kanyang kamao at nangakong pagbayarin si Su sa lahat ng ginawa nito sa kanila, bigla namang tumunog ang kanyang telepono at nagulat siya nang makita na si Su mismo ang tumatawag. Pagkasagot ni Naburo, sinabi agad ni Su na huwag na silang magsayang ng oras sa pagbati at dumiretso na sa pakay, hinutusan niya si Naburo na tipunin ang natitirang miyembro ng gang dahil may ipapagawa siya sa kanila. Ipinaliwanag ni Su na ang susunod niyang target ay ang Midas, ang pinakamalaking lihim na auction house sa buong mundo at matatagpuan ito sa Las Vegas, at naniniwala siyang may mahahalagang impormasyon doon na makakatulong sa kanyang paghahanda para sa mga darating na pangyayari. Kapag nakapasok siya roon ay magkakaroon siya ng napakalaking kalamangan laban sa iba, inutusan niya si Naburo at ang kanyang mga tauhan na dumalo sa auction ngayong buwan, bilhin ang ilang partikular na mga bagay at bantayan ang isang lalaking nagngangalang Jack Kin na mas kilala sa alias na JK. Gayunpaman ay lihim na iniisip ni Su na ang JK ay hindi naman talaga ang tunay na alias ni Ogawara. Mabilis namang sinabi ni Naburo na halos imposibleng makapasok sa Midas at tanging mga napakayaman at makapangyarihang tao lamang ang pinapayagang makapasok doon. Kalmado lang na sinabi ni Su na huwag silang mag-alala sa gagastusin. Nangako siyang babayaran sila ng malaki kapag natapos nila ang misyon at pagkatapos sa mahinahon na boses, ipinapaalala niya na wala silang ibang pagpipilian at maaari nilang tanggapin ang trabaho o hayaan nilang bugbugin niya silang muli. Nang maalala nila kung gaano sila kadali na natalo ni Su noong huli, agad na nagpasya sina Naburo at ang iba pang miyembro ng gang na tanggapin ang misyon dahil iyon ang pinakamainam na pagpipilian. Kinabukasan ay naghanda si Su upang ipagpatuloy ang pangangaso ng mga relic. Bago siya umalis ng bahay ay napatingin siya sa kabilang kalsada at napansin ang isang balita na ipinapalabas sa napakalaking screen.
iniulat ng reporter na may naganap na ika-4 na misteryosong pagpatay at ayon sa ulat, sinubukan umanong magpakamatay ng sospek sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili. Pagkarinig nito, agad na naunawaan ni Sue na ang lahat ay nangyayari pa rin katulad ng bago lumitaw ang mga libingan sa hinaharap at ibig sabihin, hindi gaanong nagbago ang timeline gaya ng inaasahan niya at habang naglalakad siya, aksidente siyang nabangga ni Kenshi na agad siyang nakilala. Ang pagkakita kay Kenshi sa lugar na iyon ay nagpatunay sa hinala ni Sue at kung naroon si Kenshi, malamang na may isa na namang libingang malapit nang lumitaw at napansin din ni Sue na may dala itong relic. Ngunit halatang baguhan pa ito dahil hindi man lang nito itinago ang aura ng relic at ang sino mang may sapat na karanasan ay madaling makakaramdam nito. Habang galit na sinisigawan ni Kenshi si Sue dahil sa pagkakabangga ay biglang nagsimulang yumanig ang lupa. Agad na naunawaan ni Sue na may isa na namang libingan na nagpapakita at hindi na siya nagsalita pa at mabilis na tumakbo papunta sa pinagmumulan ng pagyanig, determinado na maunahan ang lahat. Kasabay nito ay tumunog ang telepono ni Kenshi at inakala niyang isa lamang itong ordinaryong tawag kaya sinagot niya ito ng walang gaanong pansin, pero isang nakakagulat na balita ang ibinigay ng kanyang kasamahan. Namataan na raw ang lalaking Koreano na may hawak ng gintong palakol at pilak na palakol, sa sandaling marinig iyon ni Kenshi ay biglang nagdugtong-dugtong ang lahat at sa wakas ay napagtanto niya na si Sue ang misteryosong lalaking tinutukoy ng hula mula pa noong simula. Ilang sandali lang ay lumitaw ang libingan at bigla ang nagsiliparan ang napakaraming sword at nakita ng lahat ang daan-daang katana na nakabaon sa lupa. Sinabi niya na nakakaramdam siya ng napakasama na aura at ipinaliwanag niyang ang libingang iyon ay pag-aari ng Muramasa. Ayon sa kanya noong panahon ng medieval Japan, ang angkan ng Muramasa ay mga bantog na panday ng espada na kilala sa paggawa ng pinakamahusay na mga katana. Ngunit sa huli lahat ng kanilang mga inapo ay namatay matapos masaksak ng sarili nilang mga espada. Dahil dito, nakilala ang Muramasa bilang isang isinumpang espada na nagpuksa sa buong angkan at dagdag pa niya, ang partikular na libingang ito ay lubhang mapanganib sa mga tao at biglang nagbabala ang sistema kay Sue na may masama na aura na pumapasok sa kanyang katawan, at nagsimulang magliyab ang kanyang balat. Dahil dito ay agad siyang nagmadaling hanapin ang Muramasa. Kaso napakalaki na ng libingan kaya nahirapan siyang mahanap ito at maging ang kanyang golden axe ay hindi matukoy ang eksaktong lokasyon ng espada. Napaisip si Sue na malamang alam na ni Kiyoshi kung nasaan ang Muramasa kaya nagpasya siyang hanapin ito at habang naghahanap, nakarinig siya ng sigaw at nakita niya sa loob ng isang malalim na hukay ang isang babaeng sinaniban habang may hawak na kutsilyo. Agad niyang naunawaan na ang babae ay nasa sapian ng masamang aura at sino mang masusugatan nito ay magiging katulad din niya. Sa gitna ng hukay ay napansin niya ang isang tulay na gawa sa liwanag at isa pala itong bitag na naghulog ng mga biktima sa hukay. Tinanong niya ang mga taong nasa loob kung nahulog sila dahil sa isang lalaking Hapon at sumagot ang isa na oo. Ikinwento nitong kumanta ito ng isang kakaibang awit at saka biglang lumitaw ang hukay at itinulak silang lahat papasok. Natuwa si Sue nang malaman na kamakailan lang ay dumaan doon si Kiyoshi at inilabas niya ang relikyang ninakaw niya rito, isang pulse Ares at isang rice cake at ang relikyang ito ay mula sa alamat ng araw at buwan kung saan sinubukan na kainin ng isang tigre ang mga rice cake na ibinebenta ng isang ina, habang sa kabilang kwento ay may lubod na bumababa mula sa langit upang iligtas ang magkapatid na babae. Dahil sa relikyang iyon ay nakuha ni Sue ang titulong Astot Dexterity at natanggap din niya ang kanyang huling kakayahan na F-rank Dexterity, sa wakas ay natapos niya ang misyon na makuha ang 4 niyang kakayahan, gayunpaman ay matatanggap lamang niya ang gantimpala kapag nakalabas na siya ng libingan. Pagkatapos nito ay bumababa si Sue sa hukay upang harapin ang babaeng sinaniban at dahil kontrolado ito ng masamang aura, mas mabagsik at mas marahas ang kanyang mga galaw, gayunpaman ay nagawa pa rin siyang pigilan ni Sue gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay itinali niya ang babae gamit ang lubod ng kanyang pulse Ares, dahilan upang mawala ang pagsanib ng masamang aura at matapos mailigtas ang babae, tinanong ni Sue ang ibang tao kung anong klaseng event ang nangyari. Isang lalaki ang nagsabing pumasok siya sa kuweba sa pamamagitan ng tulay sa itaas at dahil dito, nakumpirma ni Sue na tama ang binanggit ng propeta tungkol sa paraan ng pagpunta roon at maya-maya, nakiusap ang estudyante na tanggalin na ang lubod na nakatali sa kanya. Tinanggal ito ni Sue habang napapansin niyang tila napakakulit ng relikya at pagkatapos noon, hinalok niya ang lahat ng isang kasunduan at nangako siyang ilalabas niya sila sa hukay kapalit ng pagtulong nila sa paghuli sa event,
dahil ito rin ang kontrabidang nag-iwan sa kanila sa lugar na iyon. Samantala, sa wakas ay natagpuan ng archaeologist ang libingan at agad siyang bumaba upang hanapin ang Muramasa, kaso kahit matagal siyang naghanap ay wala pa rin siyang makita at habang naiinis siya, biglang dumating ang galit na mga tao. Hinawakan siya ng isa at ibinagsak sa lupa, saka siya pinagtulungan at pinagsisipan ng iba at habang nakahandusay siya, nakita niyang nakatingin si So sa kanya nang may pangungot siya at tinanong niya kung si So ba ang may kagagawan ng lahat ng ito, ngunit natawa lang si So, hindi dahil sa tanong kundi dahil nabigo itong makita ang relikya. Itinaas ni So ang kanyang palakol at inutusan itong hanapin ang Muramasa at makalipas ang ilang segundo, natukoy niya ang lokasyon ng katana at agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang hilahin ito papunta sa kanya. Pagkahawak pa lang niya sa Muramasa, nagsalita ang relikya at binati siya sa matagumpay na paghahanap dito at pagkatapos ay inutusan siya nitong kumuha ng dugo ng 10 tao upang maibalik ang tunay nitong anyo, kung hindi niya ito gagawin ay ikukulong daw nito silang lahat sa loob ng libingan. Mariing tumanggi si So at hinawakan niya ang katana gamit ang dalawang kamay at ipinahayag niyang ipapakita niya rito kung ano ang tunay na kontrol, pagkatapos ay pinilit niyang pasunurin ang Muramasa at inutusan itong higupin ang lahat ng mga kopya nito. Agad na hinihigop ng Muramasa ang enerhiya ng bawat espada hanggang sa tuluyan nitong mabuo ang tunay nitong anyo. Matapos ang lahat ay ligtas na nailikas ang mga sibilyan at kabilang sa kanila ang archaeologist na balak sanang tumakas, ngunit agad siyang pinigilan ni So. Sinubukan ng archaeologist na kumbensihin si So na palayain siya kapalit ng mataas na posisyon at suporta ng TKBM, nang marinig iyon ay naunawaan na ni So ang buong katotohanan at sinipa niya ito ng tuhod sa sikmura, nagpaalam at iginiit na bahala na ito sa kapalaran nito. Pagkatapos noon ay iniutos niyang isasara ang libingan at nang tuluyang gumuho ito, naiwan si Kiyoshi na nakabaon sa ilalim ng mga guho at kinagabihan ay isang malakas na lindol at ang biglaang paglitaw ng mga misteryosong katana ang nagdulot ng alarma sa buong South Korea, dahil dito ay humingi ng paliwanag ang kanilang pamahalaan sa Japan. Samantala ay natuklasan ng gobyerno ng Japan na nagsisimula ng magising ang iba't ibang libingan. Inutusan nila ang pinuno ng excavation team na si Hiroyuki Mori na hanapin si So gamit ang relikyang Chronicle of the Future, dahil dati itong nakipag-ugnayan kay Kiyoshi. Sa kabilang banda ay napansin ni So na ang sapilitang pagpapasunod niya sa Muramasa ay nag-iwan ng malulubhang pinsala sa kanyang katawan, dahil dito ay binigyan siya ng sistema ng dalawang pagpipilian at ang Path of Domination o ang Path of Affinity, gaya ng kanyang nakasanayan ay pinili niya ang landas ng dominasyon. Akala niya ay wala siyang matatanggap na gantimpala, ngunit maya-maya ay nakakita siya ng isang kakaibang tableta sa kanyang bulsa at matapos mag-isip sandali, kinain niya ito at agad na nagsimulang gumaling ang kanyang mga sugat at na-unlock niya ang kakayahang resistance, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang tiisin ang lason ng mga relikya. Ngunit matapos noon ay nagbabala ang sistema na may isang S-rank relic na kasalukuyang binabasa ang kanyang hinaharap. Ang relikyang iyon ay ang Chronicle of the Future na isang aklat na pinili bilang may-ari at ito si Yok Sasaki, isang dalagang nasa ilalim ng proteksyon ng pamahalaan ng Japan. Bagamat tila napakapalad ni Yok Sasaki, ang totoo ay hindi niya nauunawaan ang mga sinaunang hula na kailangan niyang basahin at doon ay nagbago ang lahat ng habang nagsasagawa siya ng isang prediksyon, nakita niyang malapit na siyang mamatay. Kasabay nito ay tahimik na dumating si So sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Sasaki, samantala ay naghanda ang mga sundalo ng isang ambush upang patayin siya, ngunit nang makita ni Sasaki si So ng harapan, agad siyang nahulog ang loob dito. Samantala ay nakumpirma naman ni So na si Sasaki nga ang may-ari ng relikya, nang maramdaman niya ang napakalakas na aura na nagmumula rito at agad niyang hinawakan ang kanyang katana. Napansin ito ng mga sundalo sa pamamagitan ng mga surveillance camera kaya agad silang inutusang pumasok. Papasok na sana ang 3 sundalo pero bigla na lamang nagsara ang pinto at sa sandaling iyon, si Sasaki na halatang nahuhumaling na kay So ay nahihiyang nagtanong kung maaari ba siyang maging fan nito, maging si So ay natigilan sa kakaibang tanong na iyon kaso nang makita niya ang inosenteng ugali ng dalaga, nanatili lamang siyang nakatingin dito. Upang hindi sila marinig ng iba, inilabas ni Sasaki ang kanyang cellphone at nag-type ng mensahe at tinanong niya si So kung mayroon ba itong crush at napupuno ng emojis ang mensahe kaya napaisip pa si So kung sariling wika ba talaga niya ang binabasa. Pero dahil kitang-kita niyang masayang-masaya si Sasaki, pinagbigyan na rin niya ito at sinagot ang mga tanong nito.
Dahil dito ay matagal silang nagkausap sa pamamagitan ng chat, samantala ang mga taong nasa labas ay humihingi na ng karagdagang utos mula sa headquarters subalit bigla na lamang sumabog ang silid, na nagdulot ng makapal na usok at sinamantala ni So ang pagkakataon upang itali ang mga sundalo. Pagkatapos noon ay ligtas niyang isinama si Sasaki upang makapag-usap silang dalawa ng private. Habang naglalakad sila sa kalsada ay ipinahayag ni Yuka na hindi siya makapaniwalang balak talaga siyang isama ng mga sundalo sa mismong battlefield. Sumang-ayon din siya na nakakainis dahil palagi siyang binabantayan saan man siya magpunta. Ngumiti lang si So at marahan na tinapik ang ulo niya at nagbiro na baka panahon ng bigyan ng problema ang mga taong iyon. Habang magkasama silang naglalakad, unti-unting napagtanto ni Yuka na hindi pala si So ang masamang tao na sinasabi ng lahat at sa lahat ng nakita niya, naniniwala siyang hindi ito kayang manakit ng inosenteng tao. Dahil akala niya ay hindi alam ni So ang tunay niyang pagkatao, naisip niyang basahin ng palihim ang kinabukasan nito subalit bigla niyang naalala na naiwan niya sa bahay ang Book of Prophecies. Pagdating nila sa isang tahimik na lugar na walang ibang tao ay biglang itinutok ni So ang espada nito sa leeg ni Yuka. Pagkatapos ay tinapakan niya at dinurog ang cellphone nito bago kalmado na sinabi na alam na niyang si Yuka ang may hawak ng Book of Prophecies, dahil dito ay labis na natakot si Yuka at doon niya napagtanto na alam na pala ni So ang tunay niyang pagkatao mula pa sa simula. Makalipas ang ilang sandali ay umupo silang dalawa sa isang malapit na bar, inilapag ni So ang isang kwaderno sa mesa at inutusan si Yuka na isulat ang bawat hula na makikita niya sa Book of Prophecies. Sinubukan ni Yuka na ipaliwanag na hindi niya iyon magagawa dahil naiwan ang libro sa bahay. Kaso agad iyon na binaliwala ni So at iginiit niyang hawakan lang nito ang tato sa kanyang katawan at banggitin ang salitang Book of Prophecies, at kusa ng lilitao ang relic at ginawa ni Yuka ang utos ni So at laking gulat niya nang biglang lumitaw sa harapan niya ang Book of Prophecies. Pagkatapos nito ay inutusan siya ni So na simulan na isulat ang lahat ng hula na makikita niya. Binalaan pa niya itong huwag laktawan kahit isa dahil maaaring maging mahalaga ang alinman sa mga iyon. Matagal na nagsulat si Yuka hanggang sa mapuno niya ang maraming pahina ng kwaderno. Maya-maya ay ibinaba niya ang ballpen at ipinahayag na hindi na niya kaya dahil sobrang sakit na ng kanyang kamay. Inalok pa niya si So na ibigay na lang ang Book of Prophecies kapalit ng kanyang kalayaan subalit agad itong tinanggihan ni So. Ipinaliwanag niyang kung ganoon lang kadali na kunin ang libro ay matagal na niya sana itong ginawa. Isa itong S-rank legendary relic at kapag sinubukan niya itong pasunurin gamit ang kanyang domination skill, napakalaki ng magiging kapalit at ipinapaalala rin niya na ang Murasama ay isa lamang mababang uri ng relic, ngunit halos masunog na ang kanyang kamay nang pilitin niya itong mapasunod. Kung gagamitin niya ang domination sa isang S-rank relic tulad ng Book of Prophecies, siguradong sapat ang magiging epekto para mapatay siya agad makalipas ang ilang sandali. Tumayo si So at hinugot ang kanyang espada. Agad namang inakala ni Yuka na papatayin na siya kaya desperado niyang sinubukan na kumbansihin ito na buhayin siya. Ipinaliwanag niyang makakatulong siya sa paggamit ng Book of Prophecies at mas magiging kapaki-pakinabang siya kung mananatili siyang buhay. Ngunit binanggit ni So na mali ang pagkaunawa niya at wala nang sinabi pa si So at agad niyang iwinasiwas ang espada. Dahilan upang tuluyang masira ang Book of Prophecies at lumikha ng maliit na pagsabog, nang tuluyang masira ang relic ay nawalan ng malay si Yuka at bumagsak sa sahig. Mahinang ipinahayag ni So na ginagawa niya ang lahat ng iyon para sa ikabubuti ni Yuka, kasabay nito ay lumiwanag ang system at ipinaalam na nakatanggap siya ng napakaraming bonus points at bago pa niya iyon mapag-isipan, biglang sumugod sa gusali ang isang grupo ng mga sundalo na naghahanap sa Book of Prophecies. Subalit kalmado na sinabi ni So na huli na sila, itinuro lamang niya ang mga pira-pirasong labi ng relic bilang patunay na tuluyan na itong nawasak at agad na nagalit ang mga sundalo at naghanda silang putukan si So, pero walang pag-alinlangang naghagis si So ng isang jelly relic sa kamay ni Mori. Agad na naglabas ang relic ng amoy ng paboritong pagkain ng bawat tao at nang malanghap ito ng mga sundalo. Para silang na-hypnotize at isa-isa nilang naamoy ang kanilang paboritong pagkain at ilang sandali lang ay nagsimula silang mag-agawan sa isang imahinaryong mangkok ng rice cakes. Habang abala silang lahat ay tahimik na tumakas si So at nang tuluyan ng mahimasmasan ang mga sundalo, nakasakay na siya sa eroplanong papuntang Las Vegas at habang nasa biyahe, naalala ni So ang pangyayaring tinatawag na The Great Zombification. Noong unang panahon ay nilamon ng isang napakalaking libingan ang buong mundo.
ang pangyayaring iyon ang naging dahilan kung bakit kumalat ang mga relic sa buong mundo at naalala rin niya ang alamat tungkol sa Underground Garden of Greed, at naniniwala siyang iyon ang tinutukoy ng hula tungkol sa Midas auction na gaganapin sa Las Vegas. Pagdating sa Las Vegas ay nakipagkita si So sa kanyang kasamahan, magkasama nilang sinuri ang listahan ng mga inaasahang dadalo sa auction at ang taong matagal nang hinahanap ni So ay isang lalaking nagngangalang Taon, at halos sigurado siyang dadalo ito sa naturang auction. Pagkatapos nito ay tiningnan ni So ang listahan ng mga relic na isusubasta, pero nagtaka siya nang makitang wala ni isang God rank relic sa listahan at nalito siya dahil malinaw na ipinahiwatig ng hula na may lalabas na mas mahalagang relic kaysa roon. Gayunpaman ay nagpasya pa rin si So na sumali sa auction at mabilis namang ipinapaalala ng kanyang kasamahan na nagsisimula sa 1 bilyon ang bidding, at malinaw na wala silang ganoong kalaking pera kaso ipinahayag ni So na alam na niya iyon. Ipinapaalala lang niya kay Noro na nasa Las Vegas sila at para sa kanya, marami pang paraan para kumita ng malaking halaga bago magsimula ang auction at kasabay nito, isang misteryosong negosyante ang nakatanggap ng tawag na nagsasabing mag-isang winasak ni So ang Book of Prophecies. Tinanong ng taong nasa kabila na linya kung dapat ba nilang tugisin at patayin si So dahil sa ginawa nito, pero agad iyong tinanggihan ng negosyante at sa halip na patayin si So ay gusto niya itong kuning kakampi, naniniwala siyang magiging napakahalagang alyado si So kung mapapasama nila ito sa kanilang panig. Samantala ay nakapasok na si So sa isa sa mga kasino sa Las Vegas, hindi nagtagal ay nakalikom si So ng napakalaking grupo ng mga tao matapos siyang sunod-sunod na manalo ng jackpot at dahil sa hindi nakakapaniwalang sunod-sunod niyang panalo, mabilis siyang napansin ng mga empleyado ng kasino at nagsimula silang maghinala na baka nandaraya siya. Dahil dito ay pinigilan nila si So at masusing siniyasat ang lahat ng kanyang gamit upang maghanap ng anumang nakakahinala, kaso ang tanging kakaibang bagay na nakita nila ay isang ordinaryong keychain at ang hindi nila alam, ang keychain na iyon ay ang golden axe ni So na nag-anyong keychain. Palihim niya itong ginagamit upang buhayin ang kakayahan nitong magdala ng kayamanan, kaya tuloy-tuloy siyang nananalo ng jackpot nang hindi agad na paghihinalaan at makalipas ang ilang sandali, dumating sa kasino ang misteryosong negosyanteng nakita kanina. Nang makita siya ni So ay agad niya itong nakilala bilang si Takuya. Alam ni So na kung personal nang dumating ang isang taong tulad ni Takuya ay siguradong may mahalagang mangyayari at di nagtagal, namataan din ni So ang dati niyang amo na si Taon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni So habang nakatitig dito kaso dumaan lamang si Taon na parang walang nangyari dahil hindi pa sila opisyal na magkakilala sa panahong iyon, napangiti si So sa sarili at sigurado siyang bago matapos ang gabing iyon ay makukuha niya ang lahat ng mahahalagang relic na sulit ang halaga. Subalit biglang sinabi ni Noro na malakas na nanginginig ang bag na dala niya, agad itong binuksan ni So at nakita niyang matinding nanginginig ang silver axe at agad niyang naunawaan ang nangyayari. Ang silver axe ay nanginginig lamang kapag may mga kalaban na malapit na nagtatangkang agawin ang kayamanan ng isang tao. Ibig sabihin ay may mga mapanganib na tao sa paligid na tina-target na siya, mabilis na sinuri ni So ang buong kasino upang malaman kung saan nanggagaling ang banta kaso napansin niyang ang mga tao sa loob ng kasino ay bigla na lamang nagkakagulo dahil sa magkakaibang dahilan, dahil dito ay nagtaka siya kung ano talaga ang nangyayari. Maya-maya, isang napakagandang babaeng blonde ang pumasok sa kasino at pagkakita pa lamang ni So rito ay agad niya itong nakilala bilang si Irene at ito ang anak ng pamilya Hilton at sa dati niyang buhay, si Irene ay isa sa iilang tao na nagtataglay ng napaka-nakakatakot na kapangyarihan. Kilala siya bilang Queen of Bankruptcy dahil ang sinumang lumalapit sa kanya ay palaging dinadatnan ng matinding kamalasan, nang maalala iyon ni So ay alam niyang ang pinakamatalinong gawin ay ang lumayo rito hanggat maaari. Agad siyang tumalikod at sinubukan na umalis, kaso napansin agad siya ni Irene at nagsimulang maglakad papunta sa kanya at binilisan ni So ang kanyang paglalakad, umaasang makakalabas siya bago pa siya maaabutan nito. Ngunit nang hahawakan na niya ang doorknob, bigla siyang nakuryente at kasabay nito ay lumitaw ang kanyang system at nagbabala na may isang masamang presensya na nagmumula sa pintuan. Bago pa siya makakilos ay naabutan na siya ni Irene at hinawakan sa braso at magalang itong nagsabi na may gusto sana siyang sasabihin. Sa mismong sandaling nahawakan siya ni Irene, nakita ni So na mabilis na bumababa ang kanyang mga stats dahil sa matinding malas na dala nito at agad niyang inalis ang kamay ni Irene at tinanong kung ano ang kailangan nito.
Tinanong siya ni Irene kung siya ba ang taong sunod-sunod na nanalo ng jackpot. Binanggit nitong matagal na niya itong pinagmamasdan at gusto niyang malaman ang sikreto sa likod ng pambihira nitong swerte at agad namang sinabi ni So na wala siyang alam tungkol doon, pero bago pa siya makapagsalita ng higit pa ay biglang sumingit sa usapan ang kanyang mga kasama. Binanggit nila kay So na huwag sayangin ang napakagandang pagkakataong makausap ang isang magandang babae. Agad namang lumapit si Noro at sinubukang hingin ang numero ni Irene kaso sa mismong sandaling ginawa niya iyon, agad na umiral ang malas ni Irene at ilang segundo lamang ang lumipas ay biglang tinamaan ng isang misteryosong salot ang lahat ng taong nasa paligid niya. Agad na sinubukan ni So na tumakas bago pa siya tuluyang madamay sa kamalasan pero sa pagmamadali niya, bumangga siya sa nakasarang pinto at nang makitang wala nang matatakbuhan si So, lumapit si Irene at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niyang alam na niyang ang lahat ng lumalapit sa kanya ay kalaunan ay nakararanas ng matinding kamalasan, kaya gusto niyang malaman ang sikreto ni So at umaasa siyang kung matututuhan niya ang lihim nito, baka balang araw ay makapaghatid na siya ng kaligayahan sa mga tao sa halip na kamalasan. Tinitigan ni So ang inosenteng mga mata ni Irene at hindi siya makapaniwalang ito ang parehong taong nakilala niya sa dati niyang buhay. Noon ay isa itong malupit at walang awa at kinatatakutan ng lahat kaso ang mabait na babaeng nasa harapan niya ngayon ay ibang-iba sa Irene na kilala niya noon. Sa sandaling iyon ay muling lumitaw ang system ni So, ipinaalam nito na na-activate ang kanyang tolerance skill na nagpapababa ng kalahati sa epekto ng mga relic ng kanyang mga kalaban at agad na napagtanto ni So na ito ang parehong skill na nakuha niya matapos kainin ang relic na hugis tableta noon. Nang maintindihan niya kung paano ito gumagana, bahagya siyang napangiti dahil hindi na niya kailangang iwasan si Irene at hindi nakasiga noon kalakas ang epekto ng kamalasan nito sa kanya at sa katunayan, naisip pa ni So na mas makabubuti kung mananatili siyang malapit kay Irene. Habang binabawasan ng kamalasan ni Irene ang swerte ng lahat ng nasa paligid, mas lalo namang nagkakaroon ng kalamangan si So at dahil dito ay niyaya niya si Irene na samahan siya sa auction hall at pagdating nila roon, napansin niyang halos 2/3 ng mga dumalo ay wala na dahil hindi nila kinaya ang matinding kamalasang dulot ni Irene. Narinig pa niya na bigla umanong nasunog ang kumpanya ni Taon, gayunpaman ay dumalo pa rin si Taon sa auction at dahil dito ay naisip ni So na ang mga relic na ibebenta sa araw na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang nangyayari sa labas. Habang hinihintay magsimula ang auction, naisip ni So kung gaano kabait si Irene at napagtanto niyang ang tanging dahilan kung bakit naging kilabot ito bilang Queen of Bankruptcy sa dati niyang buhay ay dahil tuluyang sinira ng relic ang kanyang buhay, at unti-unting binago ang kanyang personalidad hanggang sa maging malupit siya. Makalipas ang ilang sandali ay nagpasalamat si Irene kay So dahil pumayag itong samahan at ipakita sa kanya ang kasino. Ngumiti lamang si So at sinabing wala itong problema at dahil sa mababait na salitang iyon ay tunay na natuwa si Irene. Kaso sa mismong sandaling gumagaan ang kanyang pakiramdam, biglang yumanig ang buong lugar at agad na nagbabala ang system ni So na habang mas sumasaya si Irene, lalo ring lumalakas ang kapangyarihan ng kanyang relic kaya mas matitinding kamalasan ang nangyayari sa lahat ng nasa paligid niya. Nagpatuloy ang lindol ng ilang sandali bago tuluyang huminto nang kumalma muli si Irene. Mahinang sinabi ni So na huwag nitong sisihin ang sarili dahil sa kamalasan nito, tiniyak pa niya na balang araw ay maaari rin itong maging isang taong nagdadala ng kaligayahan sa iba sa halip na paghihirap. Matagal pang nakipag-usap si So kay Irene na para bang napakadali lamang lutesin ang kanyang problema at pagsisimula ng auction, halos lahat ng kalahok ay nawalan na ng matinong pag-iisip dahil sa matinding kamalasang dulot ni Irene at nagunahan silang magbid sa halos lahat ng relic na inilalabas sa entablado, dahilan para lalo pang tumaas ang mga presyo. Gayunpaman ay napakalakas ng domination skill ni Taon, halos hindi siya naaapektuhan ng relic ni Irene kaya nagawa niyang manalo sa ilang mahahalagang bidding at sa tuwing nagpapakita si Taon ng interes sa isang relic na mukhang walang halaga, sinasadya naman ni So na taasan ang presyo ng bidding. Alam niyang hindi magsayang ng pera si Taon sa isang bagay kung wala itong nakatago na halaga. Makalipas ang ilang sandali ay nakuha ni So ang ilan sa mahahalagang relic na nasa kanyang listahan pero hanggang sa puntong iyon ay wala pa ring lumalabas na God rank relic na binanggit sa hula, kaya nagsimula siyang mag-isip kung nagkamali ba ang hula. Subalit biglang nagbago ang lahat at inanunsyo ng auctioneer ang isang espesyal na relic na tinatawag na Mysterious Almond Sapling. Sa sandaling marinig iyon ni So ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat.
agad niyang napagtanto na ang tinatawag na mysterious almond sapling ay walang iba kundi ang maalamat na Tree of Eternal Life. Agad na nagbid si So para sa relic na iyon, kaso nagbid din si June at hindi maaaring hayaan ni So na mapunta kay June ang relic na ito dahil napakahalaga nito at noong panahon ng sinaunang Dahlia Empire, may isang hari na labis na naghahangad ng immortalidad at dahil dito, ginugol niya ang napakaraming taon at yaman sa paghahanap sa tinatawag na Tree of Life. Bago bumalik si So sa nakaraan, malubhanang nasira ang kanyang katawan dahil sa lason ng isang relic. Ang tanging dahilan kung bakit siya nanatiling buhay noon ay ang bunga ng Tree of Life kaso si June ang nagbibigay sa kanya ng mga bungang iyon, kaya napilitan siyang gawin ang lahat ng maruruming utos nito kapalit ng prutas na nagpapanatili sa kanyang buhay. Hindi alam ni So na dito pala nakuha ni June ang Tree of Life kaso alam niyang kapag muli itong napunta sa kamay ni June, mauuwi siya sa parehong malupit na kapalaran na naranasan niya sa dati niyang buhay. Nagulat ang announcer sa sobrang sigla ni So at June sa pagbibid, sa pagkakaalam niya ang tanging epekto lamang ng punong iyon ay bilang isang aphrodisiac o pampalakas ng pagnanasa, maging si Irene ay nagulat din dahil hindi niya inaasahang magiging ganoon kasabik si So sa isang bagay na tulad nito. Ngunit wala nang pakialam si So kung ano ang isipin ng iba at ang mahalaga lang sa kanya ay makuha ang Tree of Life. Dahil sa matinding pagbibid ni So at June inakala ng iba pang bidder na napakahalaga ng puno kaya nagsimula na rin silang makikisali, dahilan para mabilis na umabot sa 10-10 milyon ang presyo nito. Hindi inaasahan ni So na aabot sa ganito ang sitwasyon at wala na siyang sapat na pera para magpatuloy sa pagbibid, kaso may lihim pa siyang alas at lumapit siya kay Irene at humingi ng maliit na pabor at makalipas ang ilang sandali, nang ibebenta na sana ang puno kay June biglang nagbid si Irene ng 100 million. Lubos itong ikinagulat ni June dahil hindi niya akalaing may ibang handang gumastos ng ganoong kalaking halaga para sa puno at tinataasan niya ito sa 150 million, kaso agad itong tinapatan ni Irene ng 200 million at nang magbid siya ng 220 million ay tinataasan naman ito ni Irene sa 300 million. Gustong-gusto pa sanang ipagpatuloy ni June ang pagbibid, kaso pinigilan siya ng kanyang tauhan at ipinapaalala nito na si Irene ang panganay na anak ng Houghton family, at mas malaki ang kayamanan ng kanilang pamilya kaysa kay June at dahil dito, si Irene ang tuluyang nanalo sa Tree of Life sa auction. Pagkatapos ng auction, nagtungo sina So at Irene sa front desk upang kunin ang kanilang mga napanalunang item at pinasalamatan ni So si Irene sa pagtulong sa kanya na makuha ang puno. Sinabi naman ni Irene na wala itong problema at kung kapalit naman nito ay matutulungan siya ni So sa kanyang problema sa malas, sulit na sulit ang perang ginastos niya. Pagkatapos ay tinanong niya si So kung paano nito balak pagandahin ang kanyang swerte, akala niya ay bibigyan siya nito ng agimat o anumang pampaswerte, kaso binanggit ni So na kabaligtaran ang mangyayari at si Irene mismo ang kailangang magbigay sa kanya ng isang bagay. Ipinaliwanag niya na kapag ibinigay ni Irene ang kakaibang bagay na kamakailan lang nitong nakuha, mawawala ang lahat ng malas nito kaso nagulat si Irene dahil wala naman siyang matandaang may napulot o nakuha siyang kakaibang bagay. Nagulat si So sa sagot na iyon dahil sigurado siyang nasa kay Irene ang relic at wala naman itong dahilan para magsinungaling, kaya naisip niyang baka hindi lang talaga ito aware na mayroon na siyang relic at tinanong niya si Irene kung may napansin ba itong bagong tato na bigla na lang lumitaw sa kanyang katawan. Ipinaliwanag niya na kapag nagkaroon ng bond ang isang tao sa isang relic, palaging lumilitaw ang isang tato bilang simbolo ng koneksyon nila at alam man niya ito o hindi at pagkarinig nito, naging hindi komportable si Irene at totoo ngang may bigla na lang lumitaw na tato sa kanyang katawan kamakailan. Kaso dahil hindi niya iyon maaaring ipakita sa pampublikong lugar, larawan na lang ang ibinigay niya kay So at pagkakita sa larawan ay agad na nakumpirma ni So na isa itong marka ng parasitic relic at kilala ang ganitong uri ng relic na napakahirap alisin, kaya alam niyang hindi magiging madali ang pagtanggal nito kay Irene. Humingi siya ng paumanhin at sinabi na mas mahirap pala ang sitwasyon kaysa sa una niyang inaakala, kaso tiniyak niyang hindi niya ito pababayaan at pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang contact information upang manatili silang magkausap. Samantala, bumalik ang empleyado ng front desk dala ang lahat ng item na napanalunan ni So at Irene sa auction at sinabi nitong bayad na ang Tree of Life, ngunit kailangan pa ring bayaran ang iba pang mga item na napanalunan ni So. Ipinahayag ni So na wala itong problema dahil sapat na ang perang napanalunan niya sa kasino para mabayaran ang lahat,
subalit nang tawagan niya ang mga taong may hawak ng kanyang pera ay wala ni isa ang sumagot, doon niya napagtantong tinatakbuhan na siya ng mga ito kasama ang kanyang pera. Samantala, sina Sam at ang kanyang mga kasama ay mabilis na tumatakbo palayo kay So at balak nilang angkinan ang lahat ng pera para sa kanilang sarili kaso malas para sa kanila, ginabayan ng kapangyarihan ng Silver Axe si So patungo sa kanilang kinaroroonan at wala siyang balak na palampasin ang pagtataksil na ginawa nila. Takot na takot ang tatlo dahil inakala nilang papatayin sila ni So gamit ang kanyang palakol, pero iba pala ang plano niya at kinuha niya ang isa sa mga relic na nabili niya sa auction at agad itong inactivate, ipinakita nitong isa pala itong Ancient Law Code relic. Ang kakayahan ng relic na ito ay ibalik sa umatake ang anumang pinsalang ibinabato laban sa gumagamit nito, hindi lamang iyon ay gumagana rin ito laban sa mga gawaing tulad ng pagtataksil at pagnanakaw, kaya rin itong impluwensyahan ang magiging kilos ng target sa hinaharap. Matapos itali ni So ang tatlo gamit ang law code, wala muna itong agarang epekto pero kapag muli silang nagtangkang ipagkanulo siya, agad silang mapupunit at mamamatay sa mismong lugar at nakahinga ng maluwag ang tatlo dahil hindi sila papatayin ni So. Kaso naniwala rin silang seryoso ito sa sinabi nitong mapunit sila kapag muli silang nagtaksil, kaya nangako silang susunod na lamang sa lahat ng kanyang utos at pagbalik nila sa hotel, inutusan sila ni So na pitasin ang bunga ng Tree of Life at pagkatapos ay ibalik agad ito sa lagyanan. Napakapihikan ng Tree of Life dahil ayaw nitong magpahawak kay So nang subukan niya ito kanina, pero lumabas na si Sam na may mataas na affinity sa mga relic kaya pumayag ang puno na siya ang humawak dito at habang abala ang mga ito sa pag-aalaga sa puno, biglang nakatanggap si So ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Agad niyang nakilala na si June ang tumatawag, alam niyang ang dahilan nito ay dahil nagsimula na itong mag-imbestiga tungkol sa kanya matapos niyang maagaw ang Tree of Life sa auction. Sinagot niya ang tawag at agad siyang inimbitahan ni June sa isang hapunan upang pag-usapan ang tungkol sa puno. Kaso diretsahang iginiit ni So na wala silang dapat pag-usapan dahil hindi niya ibibigay ang Tree of Life at pagkatapos sabihin iyon, agad niyang pinutol ang tawag at nainis si June dahil hindi siya makapaniwalang may tao na nang ahas na babastusin siya sa ganoong paraan. Pero nagsalita ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabing siya na ang bahala. Sigurado raw siyang mababawi niya ang Tree of Life mula kay So at total ang akala niya ay isa lamang ordinaryong sibilyan si So, kaya kung pahihiraman siya ni June ng ilan sa mga relic ng kanilang kumpanya ay madali lang niyang matatapos ang misyon. Pagkalipas ng ilang araw, mag-isang nakaupo si So sa isang bar at kanina pa siya binalaan ng Silver Axe na may paparating na kalaban, pero nagulat siya dahil ang tagal bago tuluyang kumilos ang mga ito. Biglang may lumapit sa likuran ni So at si Ido pala iyon na ipinadala ni June para kunin ang Tree of Life. Sinubukan ni Ido na kausapin si So kaso sinasadya siyang ededma ni So para inisin siya at hindi nga nagtagal ay nainis si Ido dahil sa kawalan ng respeto. Sinigawan niya si So pero nagkunwari itong hindi siya nakita at siniko pa siya sa tiyan. Alam ni So na kahit magpanggap si Ido na isang kalmado at mahusay na tao, sa kaibuturan nito ay isa lamang siyang insecure na talunan kaya lalo niya itong inasar sa pagtawag dito na aso ni June, dahil doon ay tuluyan nang nawalan ng kontrol si Ido. Maya-maya ay nakatanggap si So ng notification na pansamantalang bumababa ang dominance ni Ido, dahil kinakailangan ang mataas na dominance para magamit ang mga high-grade relic, halos wala nang silbi ang relic na dala nito. Sa sobrang galit ay inilabas ni Ido ang isang bote ng buhangin at sinubukan na gamitin ito laban kay So, kaso labis siyang nagulat nang walang nangyari at di niya maintindihan kung bakit hindi gumagana ang relic. Agad siyang pinatumba ni So at ipinaliwanag na hindi niya magagamit ang relic dahil masyado nang mababa ang kanyang dominance. Lalong nagulat si Ido nang malaman na marami ring alam si So tungkol sa mga relic, galit na galit itong nagbanta na pagbabayaran ni So ang ginawa sa kanya. Pero hindi iyon pinansin ni So dahil mas interesado siyang angkinan ang bote ng buhangin, humanga ang relic sa napakataas na dominance ni So kaya sinabi nito na malaya na niya itong magagamit anumang oras, ngayong kinilala na siya ng relic bilang tunay nitong master ay agad itong ginamit ni So kay Ido. Sa isang iglap, naging parang zombie si Ido at naiwan na lamang itong gumagapang habang namimilipit sa sakit. Sigurado si So na hindi titigil si June sa paghabol sa kanya pagkatapos ng pangyayaring ito pero kahit papaano, alam niyang mapapabagal nito ang mga susunod na galaw ni June. Pagkalipas ng ilang araw,
ipinatawag si Jun sa presinto upang sunduin si Ido matapos itong maaresto dahil ilang oras itong nagpakalat sa bar na parang isang zombie. Hindi makapaniwala si Jun na nabigo si Ido na mabawi ang Tree of Life mula kay Soul, subalit bago ang lahat, inutusan niya ang iba pa niyang tauhan na kunin ang sandglass mula kay Ido dahil napakahalaga ng relic na iyon. Kaso sinabi ng kanyang mga tauhan na nang maaresto si Ido, wala na sa kanya ang sandglass kaya sigurado silang si So ang kumuha nito at pagkarinig ni Jun nito, lalo siyang nagngit-ngit sa galit at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na tawagan ang isang lalaking nagngangalang Nomi, dahil kailangan na nilang baguhin ang kanilang plano kung gusto nilang mapabagsak si So. Samantala ay nakabalik na si So sa kanilang lugar at tuwang-tuwa siya sa naging resulta ng kanyang biyahe dahil napakarami niyang nakuha na mahahalagang relic. Kaso bago pa man siya makauwi ay hinarang siya ng legal representative ni Jun na si Masako. Hindi na ito ikinagulat ni So dahil inaasahan niyang darating din ang araw na haharap sa kanya si Masako. Binanggit nitong may gusto siyang pag-usapan kaya pumayag muna si So na pakinggan ito at umupo sila sa isang kafe sa loob ng airport. Inilabas ni Masako ang isang kontrata at ipinaliwanag na kinilala ni Jun ang talento ni So, dahil dito ay handa siyang alukan ng trabaho kapalit ng 100 million na signing bonus at napakataas na buwanang sahod na kung papayag siyang magtrabaho para sa kanya. 2 segundo lang pinag-isipan ni So ang alok bago niya ito tuluyang tanggihan at wala na siyang balak na magtrabaho muli para kay Jun kahit kailan. Sinabihan siya ni Masako na pag-isipan itong mabuti at kapag tinanggihan niya ang alok, maaaring si Jun na mismo ang sumunod sa kanya o sa mga taong mahalaga sa kanya. Malinaw na isa itong banta kaso hindi man lang natakot si So, sa halip ay sinabi niyang ipapakita niya rito kung ano ang tunay na banta habang inilalabas ang sandglass at napatawa si Masako at inakalang nagbabluff lang si So, sigurado siyang hindi ito gagamit ng relic sa loob ng isang mataong restaurant. Subalit kailanman ay hindi naman itinago ni So sa publiko ang tungkol sa mga relic, kaya wala siyang pakialam kung maraming tao ang nakakakita at nang napagtanto ni Masako na seryoso talaga siya, agad itong tumayo sa takot at inilabas din ang sarili nitong relic upang patumbahin si So. Kaso mabilis na inactivate ni So ang low-code relic na siyang nagbalik ng pag-atake pabalik kay Masako at matapos itong bumagsak, ginamit naman ni So ang sandglass upang tuluyan itong mawalan ng kakayahang lumaban. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang babaeng nagwawala at kumikilos na parang zombie sa loob ng airport. Pagdating ng balitang iyon kay Jun at lalo pa itong nagalit at dahil nabigo rin si Masako, napagdesisyonan niyang siya na mismo ang kikilos. Samantala abala si So sa pag-inspeksyon sa mga relic na nakuha niya mula kay Masako at bigla naman niyang narinig ang tinig ng crow relic sa kanyang isipan. Iginiit nitong kailangan niyang umalis agad dahil may napakapanganib na nilalang napapalapit. Kaso wala nang balak si So na sumunod sa crow relic lalo na't matagal itong nanahimik at hindi nagpakita mula nang bumalik siya sa nakaraan. Binalaan siya ng crow relic na pagsisisihan niya ito kapag hindi siya umalis kaagad at sa kabila ng babala, ipinagpatuloy pa rin ni So ang pakikipagtalo rito upang malaman kung ano talaga ang pakay nito. Kaso sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Jun sa likuran ni So at kaagad nitong inactivate ang isa sa kanyang mga relic laban sa mga tauhan ni So dahilan upang dumanas ang mga ito ng matinding sakit. Ginawa niya iyon upang ipakita kung gaano kalaki ang kapangyarihang hawak niya.